Matagal na naghintay ang tennis world matapos ang masakit na pagkatalo ni Alex Ila kay Belinda Bencic sa National Bank Open. Natapos ang kahanga-hanga niyang 7 sunod-sunod na panalo. Natahimik ang crowd, nadurog ang puso ng kanyang mga tagahanga, at pagkatapos may isang hindi inaasahang nangyari. Nagsalita na rin sa wakas ang isang alamat. Si Maria Sharapova, ang 5-time Grand Slam champion, ang babaeng nanalo sa Wimbledon bilang teenager, at ang manlalarong matagal nang tinatawag ni Alex Ila na kanyang super idol, mula pa noong 5 taong gulang siya. Pinagmamasdan ni Sharapova si Alex. Sinusuri niya ang laro nito, at ngayon, nagsalita na siya tungkol sa totoong nangyari sa batang Filipina. At ang nakita niya ay hindi lang tungkol sa mismong laban. Hindi lang ito tungkol sa pagod. May nakita siyang mas malalim, isang kritikal na kahinaan sa laro ni Ila na tanging isang kampiyon na tulad niya ang makakakita. Isang kahinaan na, kung hindi maaayos, pwedeng humadlang kay Alex sa pag-abot sa pinakamataas na antas na nakalaan para sa kanya. Alam nating lahat na labis ang paghanga ni Alex Ila kay Maria Sharapova. Inamin na niya ito ng hayagan. Marami raw siyang hinangaan na players, pero si Maria Sharapova ang kanyang super idol. May larawan pa siya kasama si Sharapova noong bata pa siya. Sinubukan din niyang hulmahin ang kanyang laro batay sa Russian legend, ang pagiging agresibo, ang focus, at ang matatag na mentalidad. Pero ngayon, nagsalita na ang kanyang iniidolo, at ang mga salitang iyon ay tila isang wake-up call. Ano ba talaga ang sinabi ni Sharapova? Ano ang pinaniniwalaan niyang totoong dahilan ng pagbagsak ni Alex sa Toronto? Higit sa lahat, paano magagamit ni Alex ang mabigat na aral na ito upang mas bumalik ng mas malakas? Para maintindihan kung ano ang nagkamali sa Toronto, kailangan muna nating maunawaan kung gaano kataas ang narating ni Alex Ila bago iyon. Ang mga linggo bago ang laban niya kay Belinda Bencic ay halos parang isang panaginip. Nagsimula ang lahat sa Washington, D.C., kung saan nakuha ni Ila ang kanyang unang 500 title. Tinalo niya ang world number 3 na si Jessica Pegula sa isang nakakabilib na come from behind victory na nagpahayag sa buong mundo na handa na siyang lumaban sa pinakamalaking entablado ng tennis. Napansin ito ng buong tennis world. Pati si President Marcos Jr. ay pinuri ang kanyang tagumpay at sinabing inspirasyon ito sa mga batang Pilipino na tuparin ang kanilang mga pangarap sa sports. Pero walang oras para magpahinga. Agad siyang lumipad papuntang Toronto para sa National Bank Open, isa sa pinakamahirap na 1,000 events sa kalendar. Siya ang number 25 seed. Patunay ng mabilis niyang pag-angat. Mula pa lang sa simula, mabigat na ang laban niya sa Toronto. Pagkatapos ng first round bye, hinarap niya si Alicia Parks, ang player na tumapos sa kanyang Australian Open run noong unang bahagi ng taon. Nakabawi si Ila at nanalo, 6 tandang bawas 1, 4 tandang bawas 6, 6 tandang bawas 2. Pagkatapos ay dumating si Katim Nali, nakagagaling lang sa upset laban sa number 6 seed. Ang laban na iyon ay umabot ng 2 oras at 39 minuto. Na-roll pa ni Ila ang kanyang ankle sa second set, humingi ng medical timeout, at kahit nasasaktan, nakuha pa rin niyang manalo, 6 tandang bawas 3, 5 tandang bawas 7. 6 tandang bawas 4. 7 sunod-sunod na panalo. Career high ranking na world number 20. Nasa likod niya ang buong Pilipinas. Punong-puno ng mga Pilipinong fans ang stadium sa Toronto. Kumakaway ang mga watawat at umugong ang sigawan para kay Alex. Nabenta agad ang tickets para sa kanyang debut sa Toronto sa loob lamang ng 30 minuto. Isang bagay na bihirang mangyari para sa isang batang manlalaro. At pagkatapos ay dumating si Belinda Bencic, dating world number 4, Olympic gold medalist, at kampiyon na nanalo rin sa tournament na ito noong 18 taong gulang pa lang siya noong 2015. Si Bencic ang tunay na pagsubok at hindi ito naipasa ni Ila. Napakasakit ng final score, 6 tandang bawas 4, 6 tandang bawas 0. Isang mabigat at mapagpakumbabang pagkatalo na nagtapos sa kanyang dream run at nag-iwan ng katahimikan sa mga tagahanga. Pero ang sumunod dito ang mas lalong ikinagulat ng marami. Si Maria Sharapova, na matagal nang tahimik na nanonood, ay nagsalita na rin. Matagal nang bahagi si Sharapova sa buhay ni Alex, kahit mula sa malayo lamang. Hindi nalihim ang paghanga ng dalawa sa isa't isa. Nang makuha ni Ila ang makasaysayang panalo niya sa Wimbledon laban sa defending champion na si Iga Swiatek, at naging unang Filipina na umabot sa 4th round ng isang Grand Slam. Simpleng ngunit makapangyarihang komento lang ang iniwan ni Sharapova sa Instagram post ng Wimbledon, star. Sobrang saya ni Alex noon. Napakalaking bagay para sa kanya ang pagkilala mula sa kanyang iniidolo. Naibahagi pa niya na noong bata siya at nakikita niya si Sharapova, iniisip niya na gusto ito ng lahat at isa siya sa mga iyon. Pero matapos ang pagkatalo sa Toronto, iba na ang tono ng pagsusuri ni Sharapova. Hindi na ito pagbati. Isa na itong diagnosis.
at ang kanyang nakita ay nakakagulat. Si Sharapova ay matagal nang kilala sa kanyang matinding disiplina. Minsan nang sinabi ni tennis legend Paul Annacone na marami mang interes si Sharapova sa labas ng tennis, fashion, art, at iba pa, lagi pa rin niyang inuuna ang tennis. Ang disiplinang iyon ang tumulong sa kanya para maging kampiyon. At ayon sa naging pagsusuri, iyon din mismo ang bagay na kailangan pang mabuo ni Alex. Tinukoy ni Sharapova ang isang kritikal na problema sa laro ni Ila, ang kanyang serve. Noong tinalo ni Ila si Swiatek sa Wimbledon, napansin na rin ni Martina Navratilova na hindi sapat ang paggamit ni Alex ng kanyang left-handed slice serve papunta sa backhand ng kalaban. Lalong luminaw ang problemang ito laban kay Bencic. Si Bencic ay nakapanalo na ng 10 sunod na laban kontra sa mga left-handed players. Alam na niya kung paano i-neutralize ang natural na kalamangan ng isang lefty. Alam na alam din ito ni Sharapova. Ang sarili niyang serve ay isa ring sandata, hindi man laging pinakamalakas, pero napakatumpak. Ginagamit niya ang placement at diskarte para buksan ang court. Sa kanyang pagsusuri, nakita niya na naging predictable ang serve ni Ila. Kung wala kang mas malaking serve at mas matinding kick, gaya ng paalala rin ni Navratilova, binibigyan mo ng pagkakataon ang kalaban na umatake agad sa bawat punto. Pero hindi doon nagtapos ang problema. Tinuro rin ni Sharapova ang second shot ni Ila, ang follow-up pagkatapos ng serve. Perpekto si Sharapova sa tinatawag na 1-2 punch. Kapag nakapag-serve siya ng maayos, hindi niya pinapabayaan ang puntos. Sinusundan niya ito agad ng agresibong second shot sa bukas na bahagi ng court. Laban kay Bencic, masyadong passive ang mga follow-up shot ni Ila. Sa umpisa pa lang ng rally, napupunta na siya sa depensa at hinahayaan niyang si Bencic ang magdikta ng laro. Ito ang ipinakita ng pagsusuri ni Sharapova. Hindi lang simpleng pagod ang dahilan. Tactically outmatched si Ila. At may mahalagang bahagi sa kanyang tactical game na wala pa, isang bahaging matagal nang na-master ni Sharapova. Pero hindi lang tactics ang tiningnan ni Sharapova. Hinarap din niya ang malinaw na usapin, ang pagod. At dito, tila naging mas maunawain siya. Maging totoo tayo, ubos na si Alex Ila. 7 sunod-sunod na laban sa loob ng mahigit 1 linggo. Galing pa siya sa Washington papuntang Toronto. Na-injure pa ang kanyang ankle laban kay McNally. Halos sumisigaw na ang katawan niya para sa pahinga. Pero pumasok pa rin siya sa court laban kay Bencic at ibinigay ang lahat. Inamin din niya na marami na siyang laban sa katawan. Kitang-kita ang pagod sa mabagal niyang galaw at sa sunod-sunod na unforced errors. Si Sharapova, na nanalo sa Wimbledon bilang teenager at nakaranas na rin ng brutal na realidad ng tennis tour, malamang ay nakita ang pisikal na epekto nito sa laro ni Alex. Pero may nakita rin siyang mas mahalaga, isang aral. Palaging binibigyang diin ni Sharapova ang disiplina. Marami siyang interes sa labas ng tennis, pero tennis pa rin ang laging nauuna. Napakabigat ng buhay sa golf tour. At ang pinakamahusay na players, gaya ni Bencic, ay may sapat na karanasan at conditioning para makayanan ito. Si Ila, sa edad na 21, ay nag-aaral pa lamang kung paano pamahalaan ang kanyang schedule. Ang pagkatalo sa Toronto ay isang matinding paalala na hindi sapat ang talento lang. Kailangan mo rin ng pisikal na kondisyon para mapanatili ang mahabang winning streak. Kailangan mo ng disiplina para malaman kung kailan ka dapat magtulak at kailan ka dapat mag-recover. Ito ang aral na malinaw na ipinapakita ng career ni Sharapova. May isa pa siyang mahalagang punto, ang pagtama sa tamang spots kahit pagod na. Kapag pagod ang isang player, nagiging magulo ang laro. Pero natutunan ng mga dakila tulad ni Sharapova na magtipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagiging precise. Tumama sa tamang lugar. Hayaan ang accuracy ang gumawa ng trabaho. Ang serve ni Ila, na naging sandata niya sa mga naunang rounds, ay naging kahinaan laban kay Bencic. Nag-double fault siya, hindi niya nakuha ang targets niya, at nagbigay siya ng madaling break opportunities sa kalaban. Malinaw ang mensahe ni Sharapova para sa mga batang players, ang disiplina ay pwedeng matutunan. Pwede mong sanain ang katawan at isip mo para manatiling focused kahit ramdam mo na ang pagod. At marahil, ito ang isa sa pinakamahalagang aral na pwedeng dalhin ni Ila mula sa pagkatalong ito. Pero baka ang pinakamatinding bahagi ng pagsusuri ni Sharapova ay tungkol sa psychological battle. Napakaingay at napakainit ng suporta ng crowd sa Toronto. Libo-libong Pilipino ang nasa stands, may hawak na mga watawat at sumisigaw ng pangalan ni Alex. Para itong tahanan na malayo sa tahanan. Aminado si Ila na napakalaking bagay para sa kanya ang maglaro sa harap ng ganoong crowd. Mas naging emosyonal ang lahat at mas lumakas ang kanyang motivation na patuloy na lumaban. Pero ibang klase si Belinda Bencic. Kilala ang Swiss star na mas gustong tahimik ang paligid. Nagkaroon na rin siya ng mga pagkakataong nahirapan sa maingay na crowd. Pero sa Toronto, nanatili siyang kalmado.
hindi niya pinansin ang ingay. Sarili niyang laro lang ang kanyang nilaro. Alam na alam ni Sharapova ang ganitong sitwasyon. Naglaro siya sa ilan sa pinakamahihirap na atmosfere sa kasaysayan ng tennis. Nanalo siya sa Wimbledon laban kay Serena Williams sa isang final na halos kontra sa kanya ang crowd. Natutunan niyang magtagumpay kahit nasa gitna ng pressure. At kahit hindi man ito tuwirang sinabi, tila malinaw sa kanyang pagsusuri ang isang bagay, napakahalaga ng mental fortitude. Umiigting ang laro ni Ila sa enerhiya ng crowd. Nakakakuha siya rito ng lakas. Pero nang hindi na sapat ang enerhiya ng crowd, nang mabreak ang serve niya at nagsimulang magbago ang momentum, tila nawalan siya ng direksyon. Napakalaking psychological blow noon. Dagdag pa rito ang record ni Bencic laban sa mga lefty. 10 na ang sunod-sunod niyang panalo laban sa mga left-handed players mula 2024. Alam na alam niya kung paano i-neutralize ang kakaibang angles ng isang lefty at perpekto niyang naisagawa ang game plan niya. Kilala si Sharapova sa kanyang intensity at mental toughness. Tulad ng sinabi ni Paul Annacone, driven siyang tao. Pero ang disiplina ay isang habit na pwedeng buuin. Kaya niyang manatiling nakatutok point after point, stroke after stroke. Iyan ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng mga kampiyon at ng mga contender. Si Ila, sa kabila ng kanyang napakalaking talento, ay natututo pa lamang sa aral na ito. Minsan, napakalakas ng emosyon sa loob ng isang tournament, ang taas, ang baba, ang pressure, ang excitement. Pero ang mga tunay na dakila ay marunong manatiling kalmado, balanse, at tapat sa kanilang game plan anuman ang sitwasyon. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni Alex Ila? Ang pagkatalo sa Toronto ay hindi katapusan. Simula pa lang ito, at maaaring ito pa nga ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Ang pagsusuri ni Sharapova, kahit mahigpit, ay isang regalo. Naipakita niya ang mga bahaging kailangang pagbutihin ni Ila, ang serve, ang follow-up shots, ang tactical discipline, at ang psychological resilience. Ito ang karunungan ng isang kampiyon na dinaanan na ang parehong landas. Matagal nang iniidolo ni Ila si Sharapova. May larawan pa siya kasama ito noong 5 taong gulang pa lang siya. Hinubog niya ang kanyang agresibong estilo sa impluensya ng iniidolo. At ngayon, ang idolong iyon mismo ang nagbigay sa kanya ng roadmap patungo sa mas mataas na antas. Kung isa sa buhay ni Alex ang mga payong ito, posible siyang bumalik bilang mas kumpleto at mas mapanganib na manlalaro sa mga darating na buwan. Ang pagsusuri ni Sharapova tungkol sa serve at second shot ni Ila ay isang malinaw na wake-up call. Kailangan ni Alex ng mas malaking serve, may mas maraming kick, mas maraming variety. Kailangan din niyang gawing mas mabisa ang kanyang follow-up para maging tunay na 1-2 punch ito, gaya ng ginawa ni Sharapova at ng iba pang mahusay na manlalaro. Laban kay Bencic, na-expose ang ilang kahinaan sa laro ni Ila. Tinalo ni Bencic ang kanyang ikasampung sunod na left-handed opponent sa pamamagitan ng direktang pag-atake sa mga kahinaang iyon. Kaya kailangang magdagdag ni Ila ng mga bagong sandata. Kailangan niyang matutunang mag-serve sa tamang spots ng mas consistent, panatilihing hulaan siya ng mga kalaban, at manatiling matatag kahit nagbabago ang momentum ng laban. Susunod, pupunta si Ila sa Cincinnati para sa isa pang uliti 1,000 event, at pagkatapos ay sa Vic Open. Ito ang pagkakataon niyang mag-regroup, magpahinga, at gamitin ang aral mula sa pagkatalo sa Toronto. Ang pisikal na pagod na naging bahagi ng kanyang pagkatalo ay paalala na ang pag-manage ng tour ay isa ring mahalagang skill. Kailangan niyang matutong i-pace ang sarili. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang conditioning. At kailangan niyang linangin ang mental discipline para mapanatili ang focus kahit pagod na. Sa kabila ng pagkatalo, napakaliwanag pa rin ang kinabukasan ni Alex Ila. Mas marami na siyang nagawa kaysa sa kayang maabot ng karamihan sa isang buong karir. Natalo niya ang world number 3. Umabot siya sa 4th round ng Wimbledon. Nanalo siya ng isang ulti 500 title. Inilantad ng pagkatalo kay Bencic ang kanyang mga kahinaan, pero ipinakita rin ito ang kanyang mga lakas. May puso siya ng isang kampiyon. May kagustuhan siyang mag-improve. At ngayon, may gabay pa siya mula sa kanyang iniidolo, si Maria Sharapova, na tila nagtuturo ng direksyon pasulong. Minsan nang sinabi ni Maria Sharapova na gusto niyang maglaro ng may parehong passion at intensity. Nasa Alex Ila ang passion na iyon. Nasa kanya rin ang intensity. Ngayon, ang kailangan na lang niyang buuin ay ang disiplina, ang taktika, at ang mental toughness upang tumugma rito. Ang pagkatalo sa Toronto ay isang masakit na aral, pero isa rin itong regalo. At dahil sa pagsusuri ni Sharapova, mas malinaw na ngayon kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos nito. Patuloy na manonood ang tennis world, patuloy na susuporta ang mga fans, at siguradong babalik si Alex Ila. At sa pagbabalik na iyon, maaaring hindi na lang siya basta bituin. Maaari siyang maging isang tunay na